Sino nga ba ang pinakamalalakas sa world government? Sino-sino nga ba ang may pinakamataas na posisyon sa kanila? Currently nga meron ng 1,154 na chapters ang One Piece at nasa Elbaf arc na nga tayo ngayon, kung saan sa arc pa nga lang na to mas lumilinaw ang structure ng buong world government. Yes guys, during early days nga ng One Piece ang akala natin ang puwersa o ang kalaban lang ng mga pirata itong mga marines lang, which is consist nga sila ng mga normal na navy up to sa pinakamataas nilang posisyon na fleet admiral. Later on nga during chapter 142 sa Drum Island arc ni-reveal na meron pa palang mas mataas na entity sa mga marines, at ito nga yung world government. Sa chapter nga rin na to natin nakita yung flashback sa nangyaring reverie na ginanap sa Merijoa. In chapter 233 naman sa Jaya arc dito na natin nakita yung mismong muka ng world government, which is itong mga 5 elders. Sa chapter naman na to natin nalaman na mas mataas pala ang posisyon nilang 5 kesa sa fleet admiral ng marines. At in chapter 906 naman during reverie arc dito na nabunyag yung sikreto na in fact may mas mataas pa pala sa posisyon ng 5 elders, at ito nga yung supreme ruler. Ito si Im Sama. Siya nga ang nagro-rule ngayon sa mundo at ang nakaupo sa empty throne. Bali ito nga yung mga pag-uusapan natin sa video na to. Aalamin nga natin yung structure o yung organizational chart netong world government. Timing nga itong topic na to dahil sa mga recent chapters nga alam naman nating lahat na marami nang nadagdag na posisyon sa organisasyon na to. Kaya naman kung handa na nga kayo, game, umpisahan na natin itong topic natin. So simulan nga natin itong organizational chart ng world government sa pinakababa. Sa bottom nga makikita natin itong si Kong. Siya nga ang sinasabing world government commander-in-chief. Though hindi pa nga ini-specify sa kwento kung ano talagang saklaw ng role na to, nakita naman natin during sa pagtatapos ng Marineford War na both sila Garp at Sengoku nagbigay ng mga resignation letters nila kay Kong. Meaning sakop pa rin ng duties ni Kong itong mga marines, pero technically nasa sangay siya ng world government. Kung ako nga ang tatanungin masasabi kong itong posisyon na commander-in-chief ang borderline ng marines at world government. Kumbaga kung ibabase natin yung organizational chart sa world government yes, nasa ibaba itong posisyon na commander-in-chief, pero kung titignan naman natin yung organizational chart sa point of view ng marines nasa itaas itong posisyon na to. So ang sumunod nga sa listahan natin itong Cypherpol agent. Sa mga hindi nakakaalam itong Cypherpol agents nga gumagalaw base sa utos ng world government. Kumbaga gumagawa sila ng separate investigation at assassination para sa world government. Sa kwento nga ng One Piece meron palang officially na 6 na branches itong Cypherpol agents. Una itong CP5 hanggang sa CP8. Sila nga ang kinukonsidera na pinakamahihinang assassination branch ng Cypherpol agent. Itong CP5 nga nakita natin recently lang during Egghead Island arc. Sila nga yung mga pinapunta sa isla na to para sana kumprontahin si Vegapunk. Ang pinaka well-known member naman ng CP6 si Jerry, which is nakita natin siya during Water 7 arc. Speaking of Water 7 arc dito nga rin natin nakilala si Wanz na miyembro naman ng CP7. Si Alpha naman na kamukha ni Khalifa nakita natin sa flashback ni Kuma at miyembro nga siya ng CP8. Speaking of Khalifa isa nga siya sa miyembro ng CP9 na alam naman nating naging main antagonist during Enies Lobby arc. At finally itong CP0 na sinasabing pinakamataas sa hierarchy ng mga Cypherpol agents. Unlike nga sa mga una kong nabanggit na branches ng Cypherpol agents itong CP0 nga ang masasabi nating di hamak na mas skilled at mas malalakas. Nasaksihan naman natin yan during Wano arc, at even itong eventually na sumali sa CP0 na sila Rabluchi at Kaku. Nag-improve nga yung mga lakas nila compare nung time na miyembro pa lang sila ng CP9.
Ang sumunod naman sa listahan natin ay itong posisyon ng Holy Knights. Ito nga yung latest nating nalamang posisyon sa world government. Ni-reveal nga yung existence nila sa latter part ng Wano arc, specifically in chapter 1054, kung saan ay nabanggit nga sila ni Fleet Admiral Sakazuki. Ibig sabihin aware talaga yung side ng Marine sa existence ng mga Holy Knights. At ito nga yung nakakapagtaka, dahil kung ganito nga kalalakas ang mga Holy Knights sa pinapakita nila ngayong Elbaf arc, bakit hindi sila ang dumepensa nung time na atakihin ng Revolutionary Army itong Merijoa? So para sa akin nga mahiwaga pa rin itong posisyon ng mga Holy Knights sa hanay ng world government. Bali ang kilala nga nating miyembro ng mga Holy Knights so far sa kwento itong sila Ganku, Summers at Saint Gillingham. Above nga lang sa pwesto nila ang posisyon ng Captain, at ito nga yung posisyon ni Shamrock. Kumbaga itong si Shamrock ang team leader na itong mga Holy Knights. So safe to say nga na itong si Shamrock ang pinakamalakas sa hanay ng mga Holy Knights, since siya nga yung captain ng mga ito. Sa itaas naman ng posisyon ng captain itong Supreme Commander. So I guess similar sa Fleet Admiral ganito ring level yung hierarchy ng posisyon na to. Yung tipong hindi naman pumupunta sa battlefield, pero in terms of strength at reliability nandun pa rin naman yung mga lakas nila. Ang posisyon nga na to hawak ni Saint Figarland Garling. Pero dahil nga sa events na nangyari sa latter part ng Egghead Island arc, kung saan nakita naman nating pinatay na ni Imu itong si Gorosei Saturn, at inakyat niya na sa pwesto itong si Garling bilang bagong Gorosei, malamang na bakante na ngayon itong posisyon na to. Speaking of Gorosei, sila nga ang sumunod sa listahan natin. Kung talagang ang tama yung way ng pagkaka-promote kay Garling mula Supreme Commander ng Holy Knights papunta sa pagiging Gorosei, we assume na galing na rin sa pwesto na to itong iba pang Gorosei. Ibig sabihin talagang capable in battle itong matatanda na to. Dahil kung si Garling nga ni-reveal na nakipagsabayan pala sa Rax Pirates at Roger Pirates during God Valley incident, at nakita naman nating nakaligtas siya dito ng buhay, ang ibig sabihin lang neto talagang may skills itong mga nasa posisyon bilang Supreme Commander. At yes, nakita naman natin na talagang capable sa paikipaglaban itong mga Gorosei. Ipinakita nga nila sa atin yan during Egghead Island arc. Nilabanan nga nila itong puwersa ng Straw Hat Pirates at ng mga Giants. Kundi nga lang dahil sa haki ni Joy Boy, malamang na kayang-kaya nilang ubusin itong grupo nila Luffy. At lastly ang posisyon nga na pinakamataas sa side ng world government itong posisyon na Supreme Ruler o ang Hari ng Mundo. Itong posisyon nga na to currently na inuukupahan ni Im Sama. Siya nga ang nakaupo sa empty throne. Sa latest arc nga na Elbaf arc dahan-dahan na sa ating nire-reveal ni Oda kung gaano ba talaga kalakas itong Hari ng Mundo. May kakayanan nga siyang makapag-take over ng ibang katawan, at sa katawan nga na to capable siyang maipaglaban in full force. Nakita naman natin kung gaano kalalakas ang mga nire-release niyang Conqueror's Haki, at even may powers pa nga siya beyond sa alam lang nating Haki at Devil Fruit powers. Meron nga siyang kakaibang black magic na tinatawag. Kaya naman kung meron ngang final villain sa series ng One Piece, no doubt na ito si Im Sama. Bali ayan na nga yung buong organizational chart ng world government. So kung may nakalimutan nga ako o may iba pa kayong nalalaman patungkol sa world government, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!